Chronology of Paul's letters, explained in Tagalog. Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. Part 1 po ito. Madali lang i-memorize yung number of books bawat journey dahil magkasunod-sunod rin siya. Almost, di ba? Pwede nating i-memorize kaagad to. Tara, samahan niyo ako. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Diba? Madali lang i-memorize. Sa first missionary journey ni Apostle Paul, isang book lang yung kanyang sinulat. Ito yung Book of Galatians. Sa second missionary journey niya naman, sinulat niya ang 1st at 2nd Thessalonians. Sa third missionary journey niya naman, ang 1st and 2nd Corinthians at Romans ang kanyang sinulat. Ngayon, nung napreso siya or sa 4th missionary journey ni Apostle Paul, sinulat niya ang Ephesians, Colossians, Philemon at Philippians. So between imprisonments niya naman, yung dalawang pastoral letters ang kanyang sinulat, 1 Timothy at Titus. And lastly, 2 Timothy ang kanyang sinulat. Simulan natin dito sa first missionary journey ni Apostle Paul. Kung makikita nyo sa map, merong white na arrows. Dito yung papunta siya sa first missionary journey niya. Tapos, yung red na arrow naman ay yung return niya pabalik sa Antioch. Yung maliit na bilog is yung Antioch. Doon niya sinulat yung Book of Galatians. At yung malaking bilog naman is yung Galatia. Ito yung Lystra, Derbe, Iconium, at iba pa. Ang Galatians ay sinulat pagkatapos ng first missionary ni Apostle Paul. Pero bago siya pumunta sa Jerusalem para sa Second Jerusalem Council. Kagaya nga ng sabi natin, sinulat niya to sa Antioch. Makikita natin to sa Galatians 2 verse 11. Ang purpose ni Apostle Paul ay to correct legalism by the Pharisees. So ano nga ba ang legalism? Ito ay minimix ng Pharisees yung law saka yung faith. May tatlo tayong types ng legalism. Unang type is justification. Makikita natin to sa Matthew chapter 5 verse 20. Kasi gustong ma-justify ng mga Pharisees through faith plus works. Lalong-lalo na yung by works. Kaya sabi ni Lord Jesus dito, "For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." Napansin nyo ba? Diba, ang pinaka-religious or pinaka-nag-o-observe ng law at that time ay yung scribes at Pharisees. Pero sabi ni Lord, dapat mahigitan nyo pa sila para mapunta kayo sa kingdom of heaven. Ibig sabihin nito, perfection ang kailangan nyo para makapasok kayo sa kingdom of heaven. Diba alam natin na yung righteousness ni Lord Jesus Christ ang kailangan natin, na matatransfer niya itong righteousness na to or kabanalan through faith sa Kanya, sa ginawa niya sa cross para sa atin. Ang pangalawa naman natin is sanctification. Sa Galatians 3 verse 3. So patungkol to sa walk ng isang Kristiyano. Kaya nga sinulat ni Apostle Paul itong Galatians. Ito rin yung heart ng Galatians. Dahil malalaman nyo yung purpose ni Apostle Paul kung bakit niya sinulat ito. Sabi niya, "Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?" Merong nakapasok na doctrine dun sa Galatians na sinasabi nila, okay, ngayon Kristiyano kayo, save na kayo, pero mame-maintain nyo or makikip nyo yung salvation nyo pag sumunod kayo sa law, starting by circumcision. Pero sabi ni Paul, hindi. Nagsimula ang salvation nyo through faith by grace kay Lord. At yun din ang walk natin kay Lord, through faith by the power of the Holy Spirit.
Bigyan muna natin ng context ang nangyayari at that time. Bagong church lang ang Galatians by that time. At merong mga believers na Pharisees na sabi, kailangan nating i-maintain or i-keep yung ating salvation through following the law. Kasi sa Old Testament, di ba? Para ma-include ka sa faith ng mga Israelites, kailangan mong ma-circumcised at sundin yung mga commandments na binigay ni Lord kay Moses. So sinabi ni Paul, na born again kayo through the Spirit nung nagkaroon kayo ng faith kay Lord Jesus Christ. Ngayon, mapaperfect ba kayo sa pagsunod sa law? Ibig sabihin na to na yung walk natin kay Lord Jesus Christ ay parehas lang nung nasave tayo. By faith alone, by the power of the Holy Spirit. Ang pangatlong type naman ng Pharisees is Pharisees ng ecclesiology. Makikita natin to sa Acts chapter 15, sa Second Jerusalem Council. Dahil nung First Jerusalem Council, napag-usapan na yung about justification by faith alone. Ngayon, sa Second Jerusalem Council naman is, ang problema nila is about sa pagpasok sa church. Akala ng iba, yung mga Pharisees, kailangan silang ma-circumcise muna at sumunod sa law para ma-include sila sa church. Dito sa verse 24, sabi, since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we have no such commandment. Yun nga, merong nagsabi nito na para makasama kayo sa church, dapat ma-circumcise kayo at sundin nyo lahat ng commandments ni Moses. At sabi ng apostles, hindi ito totoo. Dahil nung naging Christian ka na, part ka na ng church. Sa second missionary journey naman, sinulat ang 1st and 2nd Thessalonians. Ang 1st Thessalonians na book ay sinulat ni Paul from Corinth. Makikita natin to sa map. Sinulat niya ito nung AD 51. At during second missionary journey niya nga to. At kung titignan mo sa 1 Thessalonians 3:1 at Acts chapter 18 verse 1, dito nga sa Corinth sinulat ni Paul yung letter. Ang purpose ng 1 Thessalonian na letter is to answer their question. Kasi nga, inaas nila, paano na yung patay na saved loved ones namin? Makakasama ba sila sa rapture? Ito yung catching away ng mga saints. Makikita natin ang rapture na verses dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 to 18. Basahin natin. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with a trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. So si Apostle Paul, sabi nila, 6 months lang daw siya nanahan doon. So baby Christians pa lang sila, di ba? Pero dito sa 6 months na to, na-include niya na ang future na plans ni Lord sa mga kasama sa church. Dahil balang araw, merong generation ng church na makakasama dito sa rapture na hindi mamamatay. Sabi ni Lord, pag narinig nyo yung trumpet ni God, yung dead in Christ or yung namatay na in Christ ay mauunang pumunta sa clouds. Tapos, yung mga alive pa ay susunod sa kanila. Thank you Lord for that promise. Kaya nga sabi niya dito, i-comfort nyo yung mga sarili nyo dahil dito. Sa 2 Thessalonians na book natin, same lang.
na sa Corinthians sinulat ni Apostle Paul ito dahil hindi masyadong magkalayo ang timeline ng pagkasulat ng 1 Thessalonians at 2 Thessalonians na book. Same lang, di ba, na second missionary journey sinulat to. Sa AD 51, sinulat ang 2 Thessalonians from Corinth. So ano ang purpose ng book na to? Para sagutin ang kanilang question. Nasa loob na ba tayo ng 7-year tribulation? Kasi nga, may nagsasabi or merong rumors na nasa 7-year tribulation na daw sila. Kaya sinulat ni Apostle Paul itong 2 Thessalonians. So sabi ni Paul, hindi pa. Dahil mauuna muna ang rapture. Kasi yung apostasy ay described as departure. So yun yung rapture. At pwede rin i-describe as falling away from faith. Sabi ni Paul na babalik si Lord Jesus Christ pag nakita nyo na yung lawless one, yung Antichrist. Pero bago nun, mare-remove muna yung restrainer, which is the Holy Spirit. At i-destroy ni Lord yung lawless one na yon. Pati na rin yung mga followers niya. Dito sa graph na to, makikita natin yung 7-year tribulation. Yun yung binilugan ko ng red. After siya ng dispensation of grace, yung yellow dito na color. Mara-rapture muna tayo, yun yung arrow up, being caught up, di ba? Sa 1 Thessalonians chapter 4. Dahil sabi ni Paul, we are not appointed unto wrath. Kaya hindi part ang church sa 7-year tribulation. Dahil wrath ni God yon. Sa third missionary journey ni Paul naman, 3 ang kanyang sinulat. Ang first book ay yung 1 Corinthians. Ito yung map ng third missionary journey natin. Yung white na arrows dito is yung papunta niya. At yung red na arrows ay yung pabalik niya. Another rendition ng kanyang missionary journey is itong map na to. Magkaiba lang sila dun sa pabalik. Sinulat ni Apostle Paul yung 1 Corinth from Ephesus. Sinulat niya ito sa AD 56. So bakit niya sinulat tong 1 Corinthians? Para i-guide yung mga believers on how to live out the good news or yung gospel. Para mo-overcome nila yung moral and social decay. Dahil nga, ang daming problema sa mga 1 Corinthians na believers. Tinatawag nga silang carnal Christians. Another reason is to maintain the unity of the church centered on Jesus Christ. Bakit nga ba carnal Christians ang mga Corinthians? Dahil ang Corinth ay daanan ng mga bangka o mga barko. Merong kanal ito na dumadaan from west side ng Greece to east side ng Greece. Para iwasan yung pagdaan nila dito sa ilalim ng Greece. Ito yung orange na arrow. Kasi pag dumaan ka rito, malamang-lamang lang na masisink yung ship nila dahil sobrang boisterous or anlakas ng mga alon. So yung mga sailors na galing sa Europe ay dumadaan na lang dito sa Corinth. Siyempre, pag dumaan sila dyan, magta-transient sila. Mag-i-stay muna sila ng 1 day or 1 night dyan. Parang ang nangyayari dito is 1 night happiness. Kaya maraming scenes ang nangyayari dito. Parang red light district. Parang Las Vegas, sabi ng iba. Alam nyo ba na ang word na immorality at that time ay kinoin nila sa pangalan ng Corinth. Ito ay Corinthiasomai. Ganon kasama ang tingin nila sa Corinth. Sa 2 Corinthians naman, sinulat ni Apostle Paul ito from Macedonia. Sinulat niya to sa AD 56. Bakit Macedonia? Makikita natin to sa 2 Corinthians chapter 1 verse 16 at sa chapter 8 verse 1. Sinulat ni Paul itong book na to or letter na to express relief over the majority's repentance. Kasi nga, 'di ba, sa first letter niya, kinokorek niya sila. And natuwa siya. Kasi nga, nag-change na yung mind nila patungkol sa mali na ginagawa nila.
Dinidefend din ni Apostle Paul yung kanyang apostolic authority. Kasi nga, merong nagsasabi na hindi naman totoo na apostol si Apostle Paul. At in-encourage niya rin na maging generous sila financially para sa mga believers sa Jerusalem. Kasi nga, persecuted sila at that time. Ang third na sinulat naman ni Apostle Paul na book sa third missionary journey niya is Book of Romans. Sinulat niya ito nung nasa Corinth na siya. Ito ay nung AD 57. Ang reference natin kung bakit sa Corinth sinulat ni Apostle Paul ay sa 1 Corinthians 1:14 at Romans 16:23 at sa chapter Romans 1. Ang Roman na church ay sinimulan ng mga usual na believers from Acts chapter 2. Dito yung Pentecost, nung nagkaroon sila ng gift of tongues sa Jerusalem. Dahil walang apostle na nagbigay ng foundation sa kanila, sinulat ni Apostle Paul itong Book of Romans. Sabi nga nila, ito yung masterpiece ni Apostle Paul, explaining the good news of our Lord Jesus Christ. Ito nga yung purpose ng book. Dahil kung titignan natin yung outline ng Book of Romans, sobrang detail yung explanation niya ng salvation. Dinetail niya na makasalanan tayo. Lahat nagkasala. At masasave lang tayo through faith kay Lord Jesus Christ. Apart from works to, sabi niya. At dinetail niya rin dito ang ating walk kay Lord Jesus Christ. Sa chapters 9 to 11 naman, sinabi niya na sovereign pa rin si Lord according to the Israel. Oo, yung Israel, nireject nila si Lord. Pero merong remnant na Israelites na saved. At sa future, sa 7-year tribulation, ay babalik ang Israel as a nation na magta-trust sila kay Lord Jesus Christ na siya ang kanilang Messiah. At dinitel niya rin dito na dahil Christian ka na, dapat ito na ang gawin mong service sa Kanya. Naibigay mo yung katawan mo as your worship to Him. Conclusion, knowing the order of the letters of Apostle Paul according to the time it was written will help us greatly in our study and understanding of the Bible. O nga, para mas alam niyo yung context ng binabasa nyo, magandang pag-aralan kung ano yung pagkasunod-sunod ng letters ni Apostle Paul. Ayan. I-memorize ulit natin yung number of books. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Again, 1, 2, 3, 4, 2, 1. I hope naintindihan nyo ang short na Bible study natin. Sa muli po, God bless us all, always.